Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Roma, chapter 11, verse 6. Sinasabi dito na, ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanilang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito bayaya. Hindi ka naligtas sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa at hindi mo na kailangang maghintay hanggang sa mamatay ka upang makita kung papapasukin ka ng Diyos sa langit o hindi. Ikaw ay garantisadong langit hanggat tinatanggap mo ang paanyaya ng Diyos at naniniwala sa pangalan ni Jesus. Kailangan mong maniwala sa iyong puso kung ano ang sinabi ng Ama tungkol kay Jesus na siya ang iyong tagapagligtas, na siya ay namatay upang sirain ang iyong kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ka ng bagong buhay at aminin sa iyong bibig na siya ang iyong Panginoon. Ang tanging bagay na magdadala sa iyo sa langit ay ang pananampalataya kay Jesucristo. Ang tanging bagay na maglalayo sa iyo sa langit ay ang pagpapabaya o pagtanggi na maniwala sa Kanya. Sino man ay maaaring lumapit sa Diyos ng may pananampalataya at tumatanggap ng kaligtasan. Walang makahahadlang sa iyo sa pagtanggap ng kaligtasan kapag may pananampalataya ka sa Diyos. Walang sino man ang madidisqualify ng anumang bagay maliban sa hindi naniniwala. Dapat mong tanggapin ang paanyaya ng Diyos at kapag ginawa mo ito, matatanggap mo ang kanyang kaligtasan. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng biyaya ay hindi pagiging Kristiyano at pagkatapos ay sinusubukang sundin ang mga tuntunin upang manatili sa mabubuting aklat ng Diyos na nabubuhay sa ilalim ng batas. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng biyaya ay hindi pagiging isang Kristiyano at pagkatapos ay ginagawa lamang anumang gusto natin. Dahil alam natin na patatawarin tayo ng Diyos na nabubuhay sa ilalim ng lisensya. Ang pamumuhay sa ilalim ng biyaya ay ang pamumuhay na may kaugnayan kay Jesus, na nagpapahintulot sa Kanya na gabayan ang ating pag-uugali, alamin kung ano ang nakakalugod sa Kanya at kung ano ang nakakasakit sa Kanya, at kumilos ng naaayon dahil mahal natin siya. Sapat na ang biyaya ng Diyos sa anumang pinagdaraanan mo. Walang pangyayari ang makakasira sa iyong buhay kung ikaw ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Sa sandaling ikaw ay isinilang sa pamilya ng Diyos, hindi ka maaaring ipanganak. Inililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi sa pamamagitan ng ating ginagawa. Ayaw ng Diyos na lumihis tayo sa batas o lisensya. Pareho nilang sinisipsip ang kagalakan ng buhay, Kristiyano. Nais niyang mamuhay tayo sa ilalim ng biyaya na may kaugnayan sa Kanya. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At dito na nagtatapos ang aking daily devotions.